Pag mabigat kasing kargada natin mga parts, mas mabilis na lulusaw yung diesel natin dahil laging parang galit yung makina mo eh. Lagi ka nakadiin sa silinyador ba? Kaya madaling nauubos yung diesel. Kaya minsan hindi rin sa kilometer ang basihan eh. Nasa bigat din ng kargamento. Back to regular rate na yung pamasahe nila, alam mo mga parts, mababa na siya ulit. Ito nga 618 lang eh. Papunta ng Sampaloc, Manila tong deliver namin. From Novaliches to Sampaloc, Manila. 618 na lang. May kidlat pa yun kulay green. Sabi daw nila, panay-reklamo daw tayo. Tapos biyahe pa rin daw tayo ng biyahe. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. April 15 ngayon, Wednesday, 2026. Time check, 10:09 AM. First booking from San Bartolome going to Manila sa halagang 618. Ang layo ng pickup location ay 3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Laban lang tayo mga pards. Biyahe ulit tayo kay Lalamove. Yung first booking pickup namin, papel na naman daw. Kaso nakarolyo. Ang sabi, isang rolyo daw ay 5 kilo. Ewan ko lang, tignan natin kung totoo. Sinasabing papel lang eh. Papel lang, gaya kahapon eh. Ang bigat eh. Doon naubos yata yung diesel namin eh, sa papel lang eh. Tignan natin kung totoo talaga na 5 kilo isang rolyo itong pipick upin namin mga parts. Pag mabigat kasing kargada natin mga parts, mas mabilis na lulusaw yung diesel natin dahil laging parang galit yung makina mo eh. Lagi ka nakadiin sa silinyador ba? Kaya madaling nauubos yung diesel. Kaya minsan hindi rin sa kilometer ang basihan eh. Nasa bigat din ng kargamento. Pagka mabigat lagi nasasakay mo, napupersa natin yung silinyador natin kaya mabilis na uubos yung diesel. Dito kami sa may looban ng San Bartolome mga parts eh, sa may P. Pablo. Parang may alat kami ngayon eh. Kung saan kami dumadaan, nandun yung traffic eh. Back to regular rate na yung pamasahe nila, alam mo mga parts, mababa na siya ulit. Ito nga 618 lang eh. Papunta ng Sampaloc, Manila tong deliver namin. From Novaliches to Sampaloc, Manila. 618 na lang. May kidlat pa yun na kulay green. Pero parang tingin ko, saktong pamasahe lang yun eh. Wala rin surcharge yun eh. Kaya hindi ko na tinignan kung may surcharge o wala. Basta importante. May kidlat. Pick up tayo mga parts. First booking natin. Ito yung pick up natin na araw. 70 ba? 74, dagdagan ng 4. Ito yung pick up natin. 74 lahat ma'am. Sige. 30. Tapos 30. dito, 11 ka. Hawa mo nga. May na tayo sa mat eh. Hawa mo. Ilan to? 4 na 11. 11. 44. 54 plus 10 pagtatlo. 30 to. Plus 30. 74. O, yun. Sakto. Saan yung bayad ma'am ng delivery fee? Doon na. Dito sa inyo. Wala. Nakadikas. Sinong gigikas? Yung nag-book? Oo. Yung nag-book? Sige. Ayan na mga parts. Pick up namin. First booking. Picturean natin. Time check, 10:54 AM. May nakuha kaming pangsabay, pang double booking mga parts. From Caloocan North going to Manila sa halagang 626. Ang layo ng pickup location ay 3.5 km. 600 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Malapit na, pero malayo pa rin sa katotohanan mga parts. Kasi bumaba yung diesel natin ng 114 per liter. Sana magtuloy-tuloy na yung pagbaba para magbalik na sa dati mga parts eh, no? Kasi hirap talaga ngayon eh, dahil nga mataas yung diesel eh. Ang hirap bumiyahe. Yung dumiskarte ba para mapunan natin yung malaking diesel. Tsaka yung kikitain natin. Amo kahapon, naka 800 lang kami. Kaso puro solo booking eh. Kaya kailangan talaga i-double booking ng i-double booking. Kaso sa makukuha natin eh, doon nakasalalay eh. Kung puno o konti, ganyan. Pagka puno, wala na, diretso na. Eh pagka ganito, may bakante pa, di ba? Sabayan, hanggat maaari para kumita talaga tayo. Kaya bahala na, ganun na lang. Kung kikita ka o hindi, swertihan na lang mga pards eh. Andito kami ngayon mga pards sa may Katipunan Avenue, patagos ng General Luis. Grabe, traffic din dito. Lahat na lang na pinupuntahan namin, traffic. After 20 minutes,
Makakatawid na tayo ng General Luis, mga pards. Mula ron sa may Katipunan na Binyo. Grabe, ang haba ng pinila namin bago makarating ng General Luis. Ngayon, papunta naman dito, traffic. Sa wakas, mga pards, after 40 minutes, narating na namin tong Mindanao Avenue C5. Ito yung malapit sa General Luis na Mindanao Avenue C5. Ito yung pick up natin eh. Bale, na lang 700 meters na lang. Ito yung pinakadulo. Pero hindi pa ito tapos eh. Yan, pagdating dito, biglang sisikip eh. Ayan. Diba? Isang line na lang pagdating dito. Beauty product yung pick up natin, mga pards. Bakit gawas? Okay sir, sa YouTube sir. Shoutout sa alagang baka. Alagang baka. May pangalan pala yun Okay mga parts, unang di-deliver namin yung unang pick-up namin dyan sa may Sampaloc, Manila. Yung mga nakaroll yung papel. Ang layo ng drop-off location namin ay 14 km. Alright, let's go! Sabi daw nila, panareklamo daw tayo. Tapos biyahe pa rin daw tayo ng biyahe. Hindi naman ako nareklamo mga parts. Kumbaga yung mga problema dito, sinasabi ko sa inyo. Kasi iba, mga wala pang idea eh. Mga gustong maglalamove. Para nalalaman nila pagka may problema dito. Halimbawa, puro magaganda lang yung mga kinukwento ko sa inyo. Tapos bumibiyahe kayo. Pagkatapos ba sabi nyo, hindi sinabi ni Pabs yung mga ganitong mga problema. Marami palang problema dito pagka bumibiyahe ka na. Diba? At least nalalaman nyo. Kaya kinukwento ko yung mga problemang nangyayari dito mga pards. Kumbaga, pang idea lang, diba? Para may idea kayo pagka gusto nyo maglalamove. Halimbawa, yung ganitong problema, kailangan bago kayo bumiyahe, jumerbox muna kayo sa mga bahay nyo. Para hindi sasakit yung mga tiyan nyo. Gaya namin ni tatay, si tatay pag sumakit yung tiyan, uwi na tayo. Katulad ako, pag sumakit yung tiyan ko, uwi na tayo. Kasi mayroon paghanap ng CR dito eh. Kaya bawat problema talaga, kinukwento ko sa inyo. Hindi ako sa umiiyak, pinapaalam ko sa inyo para alam nyo rin. Hindi yung puro lang, puro magaganda lang yung mga kinukwento ko. Puro ganyan, di ba? Puro malaking kita. Tapos ang sarap bumiyahe. Tapos pag bumiyahe kayo, hindi naman pala, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko lang sa inyo mga pards. Grabe. Napakainit mga pards. Talagang terek na terek yung araw. Kamatsili na tayo mga pards. Tapos ng Balumbato, Kamatsili. Tuloy-tuloy lang natin itong A. Bonifacio mga pards. Dahil sa Sampaloc, Manila ang deliver nitong mga nakaroll yung papel eh. Malapit-lapit naman na. 6 kilometer na lang. Buti nga nakapag-double booking tayo. Kahit pa paano, may dagdag tayong kita. Dahil 2 booking. Di gaya kahapon yung biyahe namin, puro single booking lang. Parang laging priority yung mga nakukuha namin. Tapos puno. Kung hindi puno, priority booking naman. Mahirap talaga dumiskarte pagka mabababa yung pamasahe mga pards. Hindi gaya pagka may araw ng mga season na marami tapos malalaki yung pamasahe nilalamove. Napakadaling kumuha ng booking. Ngayon, pag may lumabas dyan, mag-iisip ka muna eh. Di ba tayo talo rito sa pamasahe na to? Yung mga ganun. Lalo na yung mga malayuan, mapaisip ka eh. Pag kinuha ko to, mamaya puno na. Wala na akong maisabay. Di ba? Tapos ganun lang yung pamasahe niya. Hindi mo madodouble booking. Talo sa diesel eh. Pagka sobrang layo, tapos sakto lang yung pamasahe niya. Kagaya lang ng dati. Kaya mahirap talaga eh. Dumiskarte ngayon pagka ganito yung pamasahe nila alam mo mga pards. 12:49 mga pards. Nasa may drop off na kami ng first booking. Yung mga papel na naka-roll yung ibababa namin. Kaso natakpan ng beauty product mga pards eh. Nasa loob eh. Yung drop off natin mga pards. Picturean lang natin. Yes, salamat sir. Okay, papunta naman kami sa may next drop off namin, second booking. Ang layo na lang ng drop off location ay 4.4 km. Alright, let's go! Sabi nang nag-comment kahapon mga pards. Pero hindi ito eksaktong sinabi niya. Pero sa pagkakaintindi ko, ito yun. Dahil daw sa mga vlogger na yan. Kaya daw, parang na-expose na daw yung ganitong hanap buhay. Gaya ng mga delivery rider o yung mga driver delivery, mga parts. Kaya daw dumami na ng dumami. Tapos, lumate na raw ng lumate yung mga kinikita. Para sa akin, hindi naman eh, kahit na hindi vlog eh. Kasi may paraan sila lamove para dumami yung mga driver tsaka rider niya. Di ba? Gaya nga ng pag-ads nila. Ang sabi nila, malaking kita, tapos madaling kumita. Kumbaga, easy money mga parts. Yun ang advertise nila, di ba? Pero dati talaga, maganda pa yung kitaan. Goods pa mga parts. Kumbaga, yung naabutan ko na pang second wave na eh. Yung pinakaunang-unang wave talaga, yun ang pinakamagandang kitaan. Ako sa second wave na. Ang base fare nun mga parts, 380. Tapos 25 per kilometer pa. Yun yung naabutan ko. Pero yung mas dati pa daw, 480 ang base fare. Tapos 30 pesos per kilometer mga parts. Kaya masasabi mo talaga noon, okay pa talaga yung kitaan nila alam mo. Pero ngayon, mahirap na talaga eh. Dahil 280 na nga yung base fare natin. Pagkatapos, 20 per kilometer na. Kaya nga maganda yun noon
noon eh, 3 pa nga kami ni tatay, kasama ko pa yung anak ko, painante, 2 painante ko noon. Kumikita pa rin kami noon. Naghahati kami, 4 kami, kasama si nanay noon. Kaya masasabi ko maganda pa dati. Tapos mababa pa yung diesel. Di katulad ngayon, mababa na yung fare, malaki pa yung diesel. Kaya hirap na. Kahit sabihin mo na na hindi i-vlog yan mga parts. Sisikat talaga si Lalamove gawa ng maraming gustong maghanap buhay. Maraming naghahanap ng hanap buhay mga parts. Kaya yung mga tao naghahanap, di ba, nag-e-explore kung saan ba pwede kumita ng madali tapos malaki. Eh, gaya nga ng offer ni Lalamove sa advertise niya, ganun nga eh, di ba? Kaya marami talaga mag-a-apply kahit na hindi i-vlog mga parts. Yun ang para sa akin ha. Bahala kayo kung ano iisipin nyo. Pero para sa akin, ganun kahit na hindi i-vlog mga parts. Talagang sisikat yung platform na to. Gawa ng, di ba, mag-drive ka lang, mag-deliver ka, may pera ka na, di ba? Basta may sarili kang sasakyan, ganyan. Pero nung dati yon, talagang maganda pa talaga. Buti nga, naabutan ko pa eh. Pero hindi naman kami yumaman ni tatay. Kahit maganda pa noon. Hindi kaya yaman dito, maghihirap ka lang. Sanay naman tayo sa hirap eh. Nung araw pa tayo mahirap eh. Bali tayo, may nakikahirap. Kung gusto nyo yumaman, no, masenso, huwag itong masukin nyo. Negosyo ka na lang kanina po. Gusto mo pala yumaman eh. Gusto mo isimani. Sa iba ka maghanap ng trabaho. Kung gusto mo yumaman ng mabilisan, wag dito. Kasi dito, baka umabot ka na ng 100 years old, hindi ka pa mayaman. Hindi ka pa mayaman. Ganun pa rin yung buhay mo. Woo, puro kalokohan yung kwentuhan ni tatay. Seryoso ako, napunta tayo sa kalokohan na kwentuhan eh. Puro kalokohan si tatay eh. 126 mga parts. Nasa may drop off na kami ng namin. Pang second booking na to. Ayan ang mga parts, mga items, pinababa na. Yung nakasabay tayo rito mga parts eh, sa may drop off location natin. Lalamove din ito si Pards. Si sticker. Ang pangalan mo? JR na lang. Oh, si Pards JR. Eh, pindala mo? Oo. Ilang kg yan? 2,000. Ayun, yung mga Pards, 2,000 kg. Close ban. Ano ba yan? Travis, no? Oo. Travis na close ban. Kasabay kami ng deliver dito mga Pards eh. Sige, salamat ah. Ingat po, ingat. Hanap muna kami ng mapapwestuhan mga Pards. Mananangalian kami ni tatay. Ano na? 1:51 PM na. Baka doon kami bumaba mga parts sa may Tomas Mapua. Kanina ang daming tambay na Lalamove doon. Ang daming nag-aabang ng booking, nag-aabang ng magandang pamasahe. Siguro 6 sila na nakatambay doon. Puro L300. Kasarapan na tayo ng Binondo Church mga parts. Maganda lang ngayon dito mga parts. Ganitong oras, hindi matraffic. Dire-diretso lang yung mga namin. Pag nagde-deliver kami, dire-diretso lang mga parts. Ewan ko lang mamayang hapon. Ngayong oras, maluwag eh. Mabilis ka makapag-deliver. Doon lang talaga, banda sa amin na matraffic mga parts. Carino Highway, sa may General Luis, doon sa may Katipunan Avenue. So kami naipit ng matagal. Time check, 2:58 PM. Nakakuha na kami ng pangatlong booking. From Manila, going to Caloocan North sa halagang 1,248. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 600 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Nasa may pickup na tayo mga parts. Nandito tayo sa may Raon, kaya may ingay. Ayan o, anin lang. Kakarga lang. 600 kg lang to eh. Kaso may sasabay na isang tao. Bale, sasabay natin, paalam naman tayo eh. Okay lang naman daw, sabayan. Picturean ko lang. Ay. Time check, 3:25 PM. May nakuha na kaming pang sabay, pang double booking mga parts. From Manila, going to Ramon Magsaysay. Sa halagang 513. Ang layo ng pickup location ay 2.3 km. 800 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Lalamove po ito ma'am. Kinaarga na po namin ma'am yung double deck po. Okay ma'am, sige po. Thank you ma'am. Pick up tayo mga parts ng pang-apat na booking natin. Ano pick up natin? Bed frame pala, bed frame. Ayan o, kinaarga na yung bed frame. Ayan lang sir, wala na po. Ay, yung tornilyo na nabigay ka na po ba? Wala pa po, sir. Okay, na-pick up na namin yung third at fourth booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9.4 km. Alright, let's go! Ito na tayo mga parts sa may EDSA. Mag-U-turn tayo dyan sa may Bago Bantay. Kasi yung deliver natin, yung bed frame muna, dyan sa may Bago Bantay deliver natin. Tapos yung naisabay natin na na karaoke system kay sir. Nakiusap tayo na kung pwedeng sabayin natin kasi sumabay siya papunta ng North Caloocan. Pumayag naman si sir. Pero unahin muna natin to kasi mas malapit tong Bago Bantay. Drop off tayo mga parts. Third booking. Yung bed frame baba natin. 4:29 PM. Dumating kami dito. Baba lang natin to dito. Ayan pala. Salamat sir. Ayan na mga parts. Baba na namin dito. Picture.
Okay. Okay, papunta naman tayo sa pang-apat na booking natin, drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 km. Alright, let's go! Ito kami ngayon dumaan mga pards sa may Carino Highway. Medyo matraffic hanggang Bagbag. Pag lumagpas ng Bagbag, wala na, maluwag na. Kasi yung deliver nga namin, malapit na dito sa Carino Highway. Kaya yun kami dumaan papunta ng Caloocan North. Kaysa mag-circle tapos Commonwealth, medyo malayo. Wala namang ganong traffic. Dito lang, paglagpas na lang ng Bagbag, tuloy-tuloy na yung daloy ng traffic. Drop-off na tayo mga pards. Pangapat na booking. Ito sir, 1248 sir. Ito na mga pards, yung deliver natin. Picturean natin. Salamat sir. Dumating kami ng 5:40 mga pards. Dito sa may Caloocan North. Biyay pa ba tayo, Tay? Oo, alas 5:40 ng hapon. Uwi na tayo. Kwentahin ko lang kinita natin. Kung may susobra pa. O wala na mga pards. Kung pan-diesel lang. Naka-4 na booking lang tayo eh. Dami sana mga pards oh. Kung hindi tayo magdi-diesel. Kung iuwi na natin to. Madami. So magdi-diesel pa tayo eh. Makarga tayo mga pards. Dito sa may Metro. 112 yung diesel dito. Pero doon banda sa amin 108 na lang eh. Banda ka RP. Mataas na ng 3 piso. Pero pwede na yan. Konti lang diferensya. Hindi na mararamdaman yan. Testing ko mga part ng 1,000 papakarga natin. Kaso hindi ko na set up yung natin, kilometer natin. Kaya hindi ko alam kung nakailang kilometro kami. Nakakalimutan ko laging pindutin to pag umaalis kami ng bahay. Hindi pa naman siya umabot ng kalahati mga parts. Yung namin. Bawas ng diesel. Kaya 1,000 na estimate ko. Kasi bumaba na parang doble na lang yung diesel natin. Dati triple. Bumaba na. Naging doble na lang ang presyo. Lagpas konti sa doble. Kaya wala pang kalahati. Ang kalahati dapat nito ay 1,000. Yung kalahating tangke natin, 2,000 yun pagka binuo natin. Kalahati ng kalahati. Kaya bale 1,000 lang. Pero hindi pa nga mabot na kalahati. Dapat yun 800 lang. Pero subukan ko gawin 1,000 na. Ayun mga parts, tapos madilim pala. Ayun na mga parts, bumalik na sa kalahati yung diesel namin. Kaso hindi ko alam kung ilang kilometro yung tinakbo namin. Bali, nakarga namin na diesel ay 8.9 liter. Bali, magna 9 liter na mga parts. Bali, 6:07 PM na mga parts. Uwi na kami ni tatay. Okay, income reveal tayo mga parts. Bali, naka-4 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,397. Pagkatapos, yung tip namin, parang wala pa ata 50. Kaya, i-add na lang natin dito. Sabihin natin naka 2,400 kami. Pagkatapos, bawasan natin ng 1,000 na diesel at 100 na pangkain lang. Hindi na kami nagmerienda mga parts diretso uwi na kami. Kaya 1,000 tsaka 100 yung ibabawas natin. Bali 1,100 yun. 2,400 minus 1,100 equals 1,300. Ayun mga parts, na 1,300 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.